Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. At Merry Christmas po. Merry Christmas sa bawat isa na nakapanood na po ngayon. Ayan. Muli po, nasa ano tayo? Thursday na. And then atin pong sinishare sa mga kasamahan po natin patungkol po sa Christmas. Di ba sa ating tungkol sa Pasko. At ano ba ang yung sabi nga sa mga nagturo na Jesus is the reason for the season. And kaya ayun po, tayo po ay magpatuloy sa atin pong topic na ito. Siyempre Christmas season, ang pinag-uusapan natin na walang iba kundi si Jesus Christ. And then, sige po, saglit po tayong mag-pray. Lord, salamat po sa oras na ito at kami po ay muling may pagkakataon upang pag-aralan ang iyong mga salita at ang mga dahilan o mga natanggap namin, Panginoon, dahil ikaw ay dumating sa amin. Kaya, Ama, ang iyong pagsamang, ang pong maranasan, Banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan, magkakalayo man kami, Panginoon, ay patuloy mo nga po kaming turuan at ito ay ma-apply namin sa aming pong mga buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan, so yan, magandang hapon po. And sino na po ang mga nakatanggap ng regalo? Lahat po ba may natanggap ng regalo? Ayan, sino yung wala? Okay, meron na po ba kayo? Okay, so kung wala pang regalo, baka may mga araw pa naman, may mga darating pa sigurong regalo. Pero anyway, sino ba ang tumatanggap ng regalo kapag may birthday? Di ba, ang tumatanggap naman ng regalo ay walang iba kundi yung may birthday. Amen po ba? Ayan, kaya kung wala ka mang natanggap ang regalo, anyway, ang may birthday naman ay ang Panginoong Jesus. So, dapat ang Panginoong Jesus ang tumatanggap ng regalo. Amen? So, yun po, i-share ko lang po sa inyo dito po sa Matthew chapter 2 verse 11. So, may si Pastor Maya, nabasa na rin po ito. Ngunit muli po ay gusto ko pong basahin din ulit sa inyo itong verse na ito. Ayan, sabi po dito, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ayan, dala-dala po nila yung yung mga regalo nilang ito. And yan, ito pong mga ang sabi ng Biblia, sila ay mga pantas. Sabi dito sa verse mula sa verse 1 pa lang ay alam natin meron pong tatlong pantas or sabi doon wise men, may tatlong wise men. Wala po ako, hindi lamang basta sila tatlo kundi marami sila na nag-travel, sabi doon from the east. Ayan, nag-travel po sila at hanggang sila po ay makarating at guide nila yung tala o yung star para makarating po sila sa Panginoong Jesus. And ang kanila pong ang layunin nila kaya sila nagpunta, sinundan nila yung tala ay para makasamba sa hari, sa isinilang na hari ng mga Hudyo. Ayan, so gusto ko pong bigyan pansin natin yung pong mga gifts na dala nila before sila, kaya sila nagpunta doon, kaya sila sumamba. Na sa kapanahunan po natin ngayon, pagka Christmas, alam natin ang bawat isa nag-expect ng regalo. Naalala ko ng mga bata pa talagang kapag Pasko, kailangan may bagong damit, may bagong sapatos. Ganda, yun, nag-expect ng regalo.
Pero sa isang banda, makita natin, sino ba yung dapat na tumanggap ng regalo? And anyway, tumanggap naman talaga tayo ng regalo. And sabi nga ng mga kasama natin, yung great reward ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na natanggap po natin, na tinanggap natin. Kaya kumbaga nga, kapag meron tayong Hesus, ando na kumpleto. Kasi siya yung lahat. Dahil kamtan mo man nga ang lahat ng yaman dito sa mundo, kung wala naman ang isang Hesus sa buhay mo, useless lang din ang lahat ng mga bagay na meron ka. Kaya ang pinakadapat na meron ng isang tao ay walang iba kundi si Hesus. Amen po ba? Hindi pwede, kumbaga, hindi pwede na wala kang Hesus sa buhay. Kasi ang ibig sabihin na wala kang Hesus sa buhay ay kasiguraduhan ng kapahamakan. Pero, yun po, nais ko pong bigyang pansin natin yung mga bagay po na niregalo nito pong mga nung three wise men. Ang sabi doon, ang una sa regalo na ibinigay nila sa Panginoong Hesus ay gold o ginto. Ang inregalo nila ay ginto. At ang ginto ay karapat-dapat sa isang hari. Ang ginto ay makikita natin na maging sa Old and New Testament ay talagang ang ginto ay nararapat, kumbaga isang regalo na maalala natin kung kay Haring Solomon nung mga time na yon. Ang daming bumibisita sa kanya, ang daming mga dala-dala nilang ginto. Kasi ang ginto ay offering para sa hari. At isa po ito sa naging regalo ng mga wise men para i-honor na si Jesus ay isang talagang hari at karapat-dapat sa regalo na ginto. Kaya ito po, yung kumbaga niregalong gold ay nagre-represent na si Jesus ay kinikilala po nilang hari. Yan, kinikilala nilang hari ang isinilang na bata, ang Panginoong Hesus. So, yun po, yun yung una, yung isang regalo na makikita po natin na ibinigay. And then, yung pangalawa po ay yung isa, yung pangalawa sabi doon ay insenso o frankincense. Yan. Insenso na nung chinek ko po kung para saan ba itong insenso, ano ba talaga ang pinagagamitan ng insenso. Ayan, doon po sa Exodus chapter 30, ay ito po ay ginagamit ng mga pari sa paghahandog. Ayan, gamit ito doon sa templo. Ngayon, makikita po natin bakit nila hinandugan ng incense o frankincense itong ang Panginoong Hesus, sapagkat naniwala po kung isa sa nagre-represent nung regalo na insenso ay sapagkat kinikilala nila ang Panginoong Hesus bilang isang high priest, isang high priest of God. So, andun po na yung regalo na insenso ay nagpapakita na ino-honor nila si Jesus bilang isang high priest o isang pari na andun po yung paglilingkod, at masasabi din natin na nandun yung kabanalan. Kasi alam naman natin, dun pa lang sa Old Testament, ano po, yung saserdote, yung pare, hindi pwede na andun siya na mayroong kasalanan, mag-o-offer sa Lord. Kapag pagpasok niya sa Holy of Holies, malamang andun po na mapahamak kapag hindi siya malinis. So, ibig sabihin, andun din po yung kabanalan. Kaya yung pag-o-offer po nung insenso, isa itong paraan para may honor na si Jesus ay kinikilala nilang pare. Isang saserdote, isang high priest of God, na yun yung makikita natin na ini-express nila sa pag-reregalo nila ng insenso. And then, yung last po na regalo is walang iba kundi yung mira. Yung mira. Ngayon, doon pa rin sa Exodus 30, yung insenso, makita natin na
andun po, nasa 30, verse 34 ng Exodus, and then, madami pa pong mga verses na papakita na yung insenso ay, ginagamit sa, dun sa templo. Siyempre, gamit ito ng mga high priest. Okay. So, yung mira po ay isang pagkilala po na yung mira, ginagamit po siyang sangkap doon sa anointing oil. Yan, sa pag-anoint. So, kita po natin, kumbaga, na ito, ina-anointan, ginagamit ito pong mira, inihalo po ito dun sa oil, sa pang-anoint. So, kita po natin, isang pagkilala na si Jesus po ay isang propeta. Nandun yung pagkilala na siya ay propeta ng Diyos, na siya po ay ang yung tungkulin niya, yung gagampanan niya ay walang iba kundi ihayag kung ano yung salita ng Diyos. At sabi nga po, ayan, bilang propeta ng Diyos, si Jesus bilang propeta ay ginawa niya yung ipinagagawa ng Ama. Sabi doon sa John chapter 4 verse 34, Jesus said unto them, my meat or my food is to do the will of Him that sent me and to finish His work. So, ito po yung tungkulin, nagpapakita na si Jesus nga ay isang propeta. And then, isa pa po ay, yung ginawa pa rin, yung iniutos ng Panginoon. Sabi sa Matthew 11:27, all things are delivered unto me of my Father. Yung mga bagay na sinabi ng Ama sa Panginoong Hesus, yun yung sinasabi niya. Sabi din doon sa John 8:28, ano po? So, alam niyo po, bakit ko po binabanggit itong yung tatlong regalo po ng mga wise men sa Panginoong Hesus is ito pong mga regalong ito ay nagre-represent kung ano ang Panginoong Hesus, kung sino ang Panginoong Hesus. At bagay din po ito na kumbaga makikita natin, na nakikita ko po ito na may kaugnayan pa rin sa panahon natin ngayon. Kasi sinaselebrate natin yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, sinaselebrate natin yung Christmas. And then, ano yung kumbaga sa celebration na yun, sa pag-alala natin sa Panginoong Hesus, ano ba yung kumbaga something na pwede nating i-offer sa Panginoon? At isa po ito na makikita natin na ano ba yung bagay na kalulugdan ng Panginoon? Ano ba yung regalo na katanggap-tanggap sa Panginoon? So, isa po yun, yung gold, naniniwala po ako, ito yung offering din na pwede nating ibigay sa Panginoon. Sabihin naman natin, pastor, wala naman po akong gold, wala akong pang-offer. Sabi doon sa kawikaan, yung bahagi ng kayamanan natin. Amen. Andun po, sabi dito, Kawikaan 3 verse 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisila ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Alam niyo po, andun yung gift nila na gold. Kasi, nandun yung pag-honor nila bilang hari. So, sa atin po, sa kapanahonan natin ngayon, niwala po ako, kinalulugdan ng Panginoon na tayo po ay may regalo sa Kanya, go-offer tayo sa Kanya. Bakit? Kasi kailangan ito sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Malakay 3:10, dali natin yung ating mga ikapo, yung mga tithes natin. Saan? Sa templo. Bakit? Para matugunan ang pangailangan ng templo. So, kumbaga, kung nag-iisip tayo ng panregalo sa Panginoon, walang iba kundi yung kung ano yung mga resources na meron tayo. Lalo tigit, yung kung ano natin, yung mga tithes natin, mga offerings natin. So, kinalulugdan ito ng Panginoon. Andun po yung kaluguran ng Panginoon. Sabi nga doon sa binasa natin, kamalig mo ay lagi ngang aapaw. Kung papansinin pa natin, ang dami mga promises kapag dumating po tayo doon sa mga bagay na meron tayong regalo. Ngayon, syempre, yung nga, sabi ko po sa inyo, yung may birthday, siya ang tumatanggap ng regalo. Minsan, nag-expect tayo ng regalo, hindi naman tayo may birthday. And, ang Panginoong Hesus, yung isang regalo na katanggap-tanggap sa Kanya, so walang iba, kundi yung gold, yung mga resources natin. And then, yung pong isa pa, yung insenso,
Yung wala po ko, ito yung nagre-representa na andun, yung pagiging pari ng Panginoon. Ngayon, sa atin, andun yung, niwala po ko, yung holiness, yung kabanalan. Sabi nga be holy for I am holy. Yan po, isa na niwala po ako na katanggap-tanggap na regalo natin sa Panginoon ay walang iba kundi yung kabanalan natin. Yan, papaano tayo mamuhay ng may kabanalan? Papaano yung mamuhay tayo na nakalulugod sa Panginoong Jesus? So, ito po, yung Pasko ay nagre-remind sa atin na ito yung katanggap-tanggap nating regalo sa Panginoon. Yung pong ating kabanalan, yung pamumuhay natin sa kalooban ng Panginoong Jesus. So, ito yung regalo na kung saan ay makita po natin na kinalulugdan po ng Panginoon. And then, last po ay yung mira. Yan, yung mira. Sabi nga, ito ginagamit yung mira panghalo, panglagay dun sa sa oil na ginagamit na pang-anoint. Ginamit din ito, kung makita natin nung pang-imbalsamo, ganyan. So, sa pag-anoint, ibig sabihin, kapag ina-anointan, may gagawin, di po ba? So, ang isang nakikita po na katanggap-tanggap na regalo natin sa Panginoon ay walang iba kundi yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Yung ministry, yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon, ito yung mainam na handog, ito yung mainam na regalo na may bibigay natin sa Panginoon. Ano yung mga bagay na pinagsikapan natin? Ano yung ginawa nating paglilingkod sa Panginoon? So, yun po, itong mga bagay na ito, makikita po natin na ito yung bagay na maibibigay natin sa Panginoon. At ito yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Diyan, mag-iisip tayo ng mga regalo kapag mayroong may birthday. Doon sa regalong binibigay natin, doon nakapaloob kung ano yung paano natin ino-honor yung tao. Paano natin binibigyan yung tao. Iba-iba yung natin Iba-iba yung regalong ibinibigay natin. Depende sa kung anong relationship natin doon sa tao. Depende sa kung ano yung pagkakilala o pag-honor natin doon sa tao. So ngayon po, nag-iisip tayo, anong regalo ang pwede nating ibigay sa Panginoon? Ano yung regalo na Ngayon, ipinakita na po ng wise men, matatalinong tao, kung ano yung katanggap-tanggap sa Panginoon na regalo natin sa Kanya. Then una, yung gold. Ino-honor natin siya as king ng buhay natin. And yung incenso, ino-honor natin siya bilang siya yung pare, yung sacerdote natin. Siya yung sinusundan po natin. And then yung mira na nagre-representa ng pagiging propeta ng Diyos na andito yung ginawa niya, inanointan siya para gawin yung pagtubos sa sangkatauhan ko na mailigtas sa kasalanan. Sabihin, ito rin yung may offer natin sa Panginoon na andun ba? Yung magawa natin, yung ministry natin, yung kung papaano natin ilapit yung mga tao sa Panginoon. Sabi nga isang kaluluwa ang magbalik loob sa Panginoon ay ang buong kalangitan ay nagdiriwang. So, niwala po ako na sa season na ito yung bagay na hinahanap ng Panginoon. Ito yung mga offerings na kung saan, o yung gifts na kung saan ay makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Tayo po ang unang tumanggap ng regalo sapagkat nasa sa atin ang Panginoong Jesus. So ngayon po na sineselebrate natin sa season na ito, makita natin, maalala natin ano ba yung bagay na ibibigay natin sa Panginoon. Ano ba yung binibigay natin sa Panginoon? Paano ba natin siya ino-honor sa atin pong mga buhay? At yan, yung maging makita natin na katanggap-tanggap, na kalugod-lugod na regalo natin sa Panginoon na nawa sa season na ito ay mapangiti natin ang Panginoong Jesus sapagkat yung regalo na kaloob natin sa Kanya ay isang bagay na kung saan ay katanggap-tanggap para sa Kanya. So muli po, maraming salamat po and Merry Christmas po sa atin pong lahat. At nawa po ay patuloy tayong samahan, gabayan ng Panginoon sapagkat malapit na pong matapos ang year 2023.
And then, makita natin ano ba ang mga bagay na ginawa pa ng Panginoon sa atin sa loob ng isang taon po. And good thing, naniwala po ako, isang malaking pagpapala, sandirito tayo at nagpapatuloy sa Panginoon. And sa coming 2024, yan po ay patuloy pa nating magawa kung ano ang pinagagawa ng Panginoon hanggang sa siya po ay dumating. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapon na ito na muli ay napag-usapan namin, napag-aralan namin, Panginoon, ang iyo pong dahilan, Panginoon, kung bakit ka pumunta dito sa lupa upang tubusin kami. And Lord God, I pray na tunay nga na ma-remind po kami ng mga bagay po na kung saan ay mga regalo na makapagbibigay ng kaluguran sa iyo. And Lord, ang aming mga regalo ay makapagpangiti, makapagdulot ng ngiti sa iyo, Panginoon. Salamat po, ikaw, O Diyos, ang mangunat magari sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, God bless po, and pagpalain pa tayo ng Panginoon.